Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? I am so excited again to share with you another testimony. But this time, not my testimony. I am just so blessed when I heard the testimony of my brother. And sabi ko, oh, this one is so beautiful. And alam niyo po kung ano nakakatuwa. Just to give you an idea, karamihan naman sa atin naniniwala kung nagkakaroon ng encounter sa Panginoon, nagkakaroon ng mga miracle na nararanasan natin, nagkakaroon ng mga divine intervention. Pero ito po ang katotohanan. Ang iba sa atin ay harap-harapan na yung miracle, hindi pa rin ma-recognize na ay, ang Diyos yun ang gumawa, ay si Lord yun. Kasi sometimes iniisip natin na gawa ng kamay natin, gawa natin mismo kasi magaling tayo. Yun minsan ang nasa isip natin. Pero I just praise God for what He did to this person, my brother, na when he was sharing with me, ako talaga ay sobrang na-bless. Sabi ko, oh, praise God. Not only for that encounter, but because his eyes ay talagang binuksan ng Panginoon na nakita niya na ang Diyos ang gumawa nun, na intervention na yun. But before ko po yun i-share, let me first share this verse with you. Romans 8:28. For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, okay, let me share his testimony. Nagpaalam pa ako, nahiramin ko po muna kasi sabi ko, wow, this is a beautiful na pangyayari sa kanyang buhay na yun nga po, minsan iniisip natin pag may pangit na nangyayari, yung the things that we are experiencing that look like a problem na ano ba naman tong experience ko, parang hindi maganda. Sometimes may tinatawag tayo na bad day, na may mga pangyayari na parang hindi ata talaga maganda ang araw na to. Pero alam niyo po ang nangyari doon sa brother ko. Let me begin with this sa testimony niya. So ito ang shinare niya sa akin. You know what, ate? May pinuntahan siya, yung motor niya, may motor po siya. Simple, very simple na pangyayari sa kanyang buhay, but it's not about the things, it is not about him, it is about the intervention of God, it is about the work of Jesus Christ in His life, in our lives. Now, yung motor niya po ay may tumutunog, so parang kumakalampag daw na ang makina, so ganun ang kwento niya. Dinala niya po sa isang mekaniko, sa isang paggawaan ng mga motor. Ang sabi sa kanya, ang problema ay ang makina na ng motor, kailangan buksan yon at ang halaga nun ay 7,000 pesos. So, okay. Ang sumunod naman, of course, parang kagaya lang ng may sakit na tao, nag-second opinion siya. Pumunta raw siya sa another na mekaniko naman, kinonsulta niya ulit ang motor niya, same pa rin ang sinabi sa kanya. So, ang may problema sa kumakalampag, kailangan natin buksan ang makina ng motor mo kasi yan yung may damage. So, ang presyo ay the same, 7,000. So, inano niya muna yon, in-ignore niya muna, sige, kaya pa naman mapagtsagaan ng motor. So, what he did, so, may plan naman siya na ipaayos ng 7,000 pero hindi niya muna ginaw yun. Now, ang nangyari, isang araw, after ng ilang days na nakalipas, pumunta po siya sa dentist para magpa-check ng kanyang ngipin. Tapos, pagpunta niya po doon, ay may nadaanan siya na, it's like vulcanizing shop ata or talagang gawaan din ng mga motor. May nadaanan siya. Ngayon, nagpa-check siya ng ngipin at pagbaba niya po, bigla pong na-flat ang kanyang motor. So, pag inisip natin, pangit, ano ba naman ang araw na to, na-flat ang motor eh. Kahit po sa mga may sasakyan, iisipin natin pag nasira yung sasakyan natin sa isang araw ng ating buhay, parang ano ba naman ito? Oo, hindi maganda pag sinabing nasiraan ka o na-flatan ka. Hindi, pangit minsan sa pandinig natin at pangit sa tingin natin. Now anyway, na-flat po yung motor niya, so ang nadaanan niya, and take note of this, according to my brother, 20 steps before yung, kasi pababa na po siya, pabalik na siya. 20 steps na lang, malapit na yung vulcanizing shop or yung parang ang paggawaan ng
mga sasakyan as well as ang motor malapit doon kung saan siya naplatan. So, dinala niya yung motor. So, ang ginawa niya, pinaayos niya yung gulong and wala na sana sa isip niya na magtanong kasi nakadalawa na siya na inask ano ang problem ng motor niya na sabi ay 7,000. So, pareho naman na-confirm. But something in him na parang may nagsasabi, you ask again. What's the problem ng motor mo? And when he asked, yung nag-ayos ng gulong niya, chinek yung motor niya. Guess what? Yung 7,000 na dapat babayaran niya, and my brother, I'm just so blessed with his testimony, naging 15 pesos. Kasi yung kumakalampag, na-discover ng pangatlong mekaniko, nang dahil sa naflatan siya, na-discover na ang problema hindi naman sa makina, kundi sa brake na wala ng tornilyo. So, naging 15 pesos. Nung mailagay ang tornilyo, naging okay po yung motor niya. Now, okay. Ano yung lesson doon? You know why I praise God for this testimony? Pag inisip, sabi nga ng brother ko, pag inisip ko ate, no, di ba parang bad day, parang ang pangit kasi naflatan, but I just trust God. Pero tingnan mo, no, yung pangit na pangyayari, doon ka pala, nangyari yon. May tinatawag tayo na blessing in disguise. But though sometimes I don't believe in that kasi laging ang blessing ng Panginoon nakikita natin. Pero pag tinignan natin, Lord, ano ba naman ito? Naflatan ako. Pero makita pala natin, no, yung inaakala nating problema, yun pala ang maglilid sa atin para dalhin tayo sa solusyon, sa tamang solusyon ng Panginoon. Andun pala ang kasagutan. So again, babalikan ko po, it is very important how we respond. And it is very important to stay connected to the Lord. Now, my brother told me, alam mo ate, I like his realization. Sabi niya, alam mo ate, I just realized sometimes may mga pangyayari sa ating buhay na mali lang. Minsan sa maling tao tayo pala nakapagtanong. At minsan sa maling lokasyon. Pero pag kinumit pala natin kay Lord, si Lord dadalhin tayo sa tamang lugar, dadalhin tayo sa tamang tao. So, I praise God for that testimony na oo nga, no. So, you see, ang reaction po natin, ang response natin ay napakahalaga. So, sa kabila na, for example, I'll give an example. Masiraan ng sasakyan, isipin natin bad day. Minsan, naghiwalay kayo ng girlfriend mo or ng boyfriend mo, o kaya naman hindi ka natanggap sa trabaho, o kaya naman nagkaroon ng pagkalugi ang negosyo. Iniisip natin pangit na pangyayari sa ating buhay. But let me tell you, the things or the event in our lives that look bad, God can turn it into blessing. Let us not forget na whatever na mangyari sa buhay natin, God promised us that even in trouble, He will be with us. When we call upon Him, He will answer us. And surely, He will show us His salvation. God is faithful to His promises. So, to those who love the Lord, God orders our steps and our stops. If we will commit to the Lord, whatever we do, lahat ito magtatagumpay. Why? Lagi niya tayong i-guide. Minsan hindi po mawawala sa ating buhay ang mga tinatawag natin na bad days. But, sino ba ang may alam ng future? So, si Lord lang naman. So, for example, bakit naghiwalay kami? Lord, mahal na mahal ko siya. Pero yun pala ang gusto ni Lord. Ang dalhin sa iyo ang tamang tao. Ang gusto pala ni Lord, bakit nangyari ito? Hindi ako natanggap sa trabaho kasi may mas magandang trabaho pala na inilaan ang Diyos para sa iyo. Lord, bakit ganun Lord ang nangyari? Nasiraan ako ng sasakyan. Kasi doon pala sa lugar kung saan ka nasiraan ng sasakyan, pwedeng magkaroon pala ng divine connection or divine intervention na mas lalo natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At minsan naman sa mga nagnenegosyo, Lord, bakit nalugi ang negosyo na
inumpisahan ko, Lord, kinumit ko naman sa'yo. Minsan tama po yun, narinig ko po ito sa preaching ng isang pastor. Bakit minsan nalulugi ang negosyo? Kaya naman ni Lord i-prosper agad-agad. Pero alam niyo po, tama ang sabi ni Pastor Rafi din na kasi baka pag sobrang umangat na, baka mamaya makalimot tayo sa Panginoon. Baka isipin natin nag-prosper kasi dahil magaling tayo. Pero yung mga moments na lowest point ng ating buhay, minsan pangit na pangyayari, minsan doon tayo nagkakaroon ng encounter kay Lord para makita natin, for example, sa pagkalugi ng negosyo, na ang kamay ng Diyos, despite na nalugi, mas lalo tayo magsusumiksik sa Diyos na makikita natin na, ay, si Lord pala kumikilos na sa buhay ko. Na kaya naman ni Lord i-rescue yan, pero ang gusto ng Diyos magpakahayag-hayag lalo sa buhay natin. Now, okay, just to add, to those who love God, God Himself, the Holy Spirit, will guide us. In Psalm 32:8, He will teach us and instruct us in the way we should go. He will counsel us and watch over us. He will connect us to the right people. He will remove the wrong people from our lives, and He will send someone, and that someone is the right person or the right that group or the right people na isi-send sa atin ng Panginoon para ma-fulfill ang purpose niya sa buhay natin. He will not allow our foot to be moved. We will not be shaken for as long as we are connected to God. So even, kapatid, let me tell you this. If Jesus turned the water into wine, minsan kahit may danger na, or destruction, that destruction, God can turn it into solution. Minsan nga, hindi natin alam, ang dami ng pangit na pangyayari sa ating buhay na nagiging poison na sa lifestyle natin, even sa family affected na sa buhay natin. Pero even poison, God can turn it into vitamins. Because He is God. He is our Creator. So, there's no such thing as bad day. Let us always look for a silver lining in every situation ng ating buhay. Dahil kahit ang pinakapangit na pangyayari, pinakapangit na desisyon sa ating buhay, kayang gawin ng Diyos na pinakamagandang desisyon o pinakamagandang pangyayari sa ating buhay. Why? His hands is not short to reach us. He is God. He is faithful and He is a loving God. So, thank you and God bless.